Nating Judith na ugma. Hallelujah. Kana nga kamatuoran mga igsoon. That is not something. That is something nga wala lang nato nadunggan. The faithfulness of the Lord. That is something nga wala lang nato nadunggan. Kundili ato mismo na sinatian. No? Dili lang akong nasabtan, akong nabasahan sa pulong sa Ginoo nga, oy, ingon sa kapitulo kuan, matinud-anon ang Ginoo. Ug wow, salamat sa kaalam sa Ginoo, kay iyang gipasabot kanako nga, wow, grabe matinud-anon ang Ginoo. That is not something lang nga atong nadunggan, nasabtan, nabasahan, but atong na-experience mismo mga igsoon, atong mismo na sinatian. Is God faithful? Ato bang nasinatian ang pagka-faithful sa Ginoo mga igsoon? Hallelujah. And so, at this very early sa atong mensahe, kung naa ka na, ganina ang imong kahadlok tungod akong gipang mention, pahinumdumin imong kaugalingon. Na sinatian na nimo kaniadto ang pagkamatinud-anon sa Ginoo. Amen. Amen ba? Hallelujah. Ug masinatian po na nimo, hulat-hulat lang. No? Hulat-hulat lang. Hello? Duha ka tawo mga igsoon. Dani nga story nga gisugot sa Ginoo. Ug katong duha ka tawo nga gisugot sa Ginoo, sa dihang nituman sila ilang na experience ang faithfulness, ang pagkamatinud-anon sa Ginoo. Sa dihang nituman sila, gipagkaon sila sa Ginoo. Taliwala sa panahon nga ting gutom. Taliwala sa panahon mga igsoon sa kawad-on. Ug ang usa mga igsoon, si Elijah. No, si Elias sa Bisaya. Gisugo siya sa Ginoo. Sa unsang butang. Sa pagbuhat sa iyang kabubuton sa Ginoo, dili lalim nga kabubuton. Unsa gisugo sa Ginoo diha kaniya? Simple raman. Adto ang pinakadako nga tao dito. Badlo nga. Ideklara tungluha. Kung wala kay kasabot ang uban sa pulong nga tunglo, opposite ra na siya sa blessing. That's the biblical meaning sa tunglo or curse. No? Sa Old Testament, klaro kay na, kung kani, mutuman kas Ginoo, kani akong gipang imong tumanon, positive. Blessing yung maangkon. Kung magsinupa kas Ginoo, the opposite of it, curse or tunglo. Sa ato lang binisaya mong guna, murag, tunglo, kapanunglo, anak, murag, kuan kayo. But, ang basic nga idea, ana, is the opposite of blessing. Negative nga resulta kay nagsinupak. So, mauna ang tahas ni Elias mga igsoon. Kung imong tanawon diya sa babaw, first niya nga appearance, gisugo siya sa Ginoo sa pagbatlong kang King Ahab. Nagiingon sa Bible, nga pinakadautan nga hari sa Israel. Pinakadautan. O dito, inyong basahon niya sa babaw, nagdeklara siya. Kung saan gideklara? Dili blessing, kundili negative curse. Ingon siya, walay ulan nga mahitabo. Hangtod nga dili ko mamulong, mamuulan. No, gisugo man siya sa Ginoo. So it's negative. Mo na gisugo sa Ginoo diha kaniya. Ug salamat sa Ginoo. Si Elias nituman busaon sa iyang na-experience. Kung imong basahon diha sa ubos. Kay verse 8 naman eh. Gipatago sa Ginoo. Kay king ang iyang gikontra. Hide! Giproteksyonan siya sa Ginoo. O dili lang na giproteksyonan. Gipakaon pa dyan. Gipakaon siya. Ato nang isgutan. Unya. Isa ka butang nga unexpected kayo nga pamaagis Ginoo.
nga giprovidean siya og pagkaon. But again, sa dihang gisugo siya og nituman siya, he experienced God's protection and provision. Hello. Isa ka tawo nga gisugo sa Ginoo sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Napoy isa ka babae, isa ka byuda, gisugo pud sa Ginoo. Unsay gisugo sa byuda? Pakan atong akong gisugo lain. Katong lain akong gisugo nga ginganlag Elias. Pakan byuda. Ug sa dihang nituman usab siya, unsa iyang na-experience, unsa iyang nasinatian. Gipakaon usab siya. God has also provided diha kaniya. Kung gisugo tas Ginoo, ug kung motuman ta, unsay sunod ni ana? Panalangin sa Ginoo. Provision sa Ginoo. Hello? Nahimong ba nang tinuod ka na to? Kinsay naka-experience niya na? Or ang opposite atong na-experience? Ang opposite sa pagtuman. Wa ko ni tuman! Busa! Hello? Dili. Wala yung matinumanon dani sa ilang kagustuhan. No? Matinumanon sila sa Ginoo. Amen? Kaya kanang pulong lang nga matinumanon, murag negative na sa ato. Pero tinuod na, matinumanon ka sa Ginoo or matinumanon ka sa imong gusto. Ikituman mo imong gusto. But the word matinumanon is really positive. No? Kung mahimot ang matinumanon sa Ginoo, ang sunod is panalangin mga igsoon. Sa daghan ng mga pamaagi nga panalangin. Kung naiupat ka butang, or lima, basig makaya pa. No? Pag sa mong orasan nagsugod, nanalang ko 35 minutes. No? So, basin og madasig ko pohon, kay kakadasig kong Pastor Floyd, basig madasig ko pohon. Ingon siya, tagduha daw ka oras yung wali. Pero ang problema, kung madasig mo. Hello? Madasig ko nagduka. No, so na ako'y 35 minutes to go. Inga sa imong tapat, do not fear, for God is faithful. Ayaw kahadlok, kay matinud-anon ang Ginoo. Una nga butang, nga akong naobserbahan mga igsoon ug napamalandungan. Muni, God often works through unexpected means. Ang Ginoo kasagara mamuhat sa wala nimo gi-expect nga pamaagi. Insay nakarelate ana? Amen. Kana bitong grabe mong pamlano. Pero wala na hitabo. Lahi ang pamaagi. Gikapoy lang ka. No, kana bitong magbuot-buot ta sa atong kaugaling pamaagi, mahurot lang atong puso. Lahi mo ninyo pamaagi, ang gamiton sa Ginoo nga ma-providean ta. Tinaw dili. Hello? No? Muna yung ipakita mga igsoon. God, dani sa verses 8 to 9, God often works through unexpected means. Ang Ginoo kasagara mamuhat sa wala nimo gi-expect nga pamaagi. Amen. Pagpakan sa natong Ginoo kung nakarelita na. Kaya kung akong isa-isa mga igsoon akong personal nga kasinatian anak, so stay dyan tamahuman. No, I know, dili lang ako ang adunay personal nga experience anak kita pong tanan. Amen? Hallelujah. Atong tanawon ang verse 8 to 9. Atong busahon. Ug ang pulong sa Ginoo midangat kang Elias. Kaniya. Tindog ug lakaw ngadto sa Zarephath nga sakop sa Sidon ug puyo didto. Ako nagsugo ug usa ka byuda didto sa pagpakaon kanimo. Sa unsang pamaagi nga expected mga igsoon, unsa may unexpected nga pamaagi sa Ginoo diri aron pakanon si Elias.
or si Elijah. Ang sa may unexpected ani. Una, ang kaning lugar nga Sidon, gawas ni si Israel. Una ang mga Israelita, mga igsundi, manggay na sila makighimamat sa mga dili tumutuo. Mga inanong pagkaon. Hukaw ang ilang pagtanaw sa mga dili taga-Israelita, dili mga Israelites. Masagol na no kapon. No? Hello? O isa pod, kaning lugara, outside ni sa iyang comfort zone. Wala sa'y parente. No? Kita kayo sahay kayo, ano kayo pugas, diretso na yun. Adik sa mama, papa, mga parente, ala. Expected na nato. Pero siya, lahi, unexpected nga pamaagi. Nagipagkaon sa Ginoo, dili pamaagi sa iyang mga parente. Unexpected. Nigawas sa iyang comfort zone. Kalisod. I think makarelate ang kadaghanan dani kay dili ni sila tagalibuna. Nga nang langyaw ka, nihawa ka, wa kay mga parente. Ahamang kugtabang ani, salamat na lang kay gitapok ta dani atong pagpakan ng Ginoo. Kay at least man lang. No? Naay pako. Praise the Lord. Gitdalan kong pako. No? Inga na kalisod kung manglangyaw ta. Labaw na sa ilaha. Nga ilang pananaw sa dili nila kalugar, kaparente, hugaw. So that's something unexpected sa pag-provide sa Ginoo diha kaniya. Ikaduha, God chooses a widow. Hello, kabalo mo unsay sitwasyon sa isa ka biyuda sa unang panahon? Siguro ang mga biyuda karon di naman ta ka-relate kay ang mga biyuda karon wa. Pagkapatay sa ilang bana, pensyonada. Yahay kayo. Pero sa ilang panahon, nasang luya. Isa sa mga pinakapobre nga mga babae, nga mga tao sa ilang katilingban, ang mga biyuda. Pero gigamit sa Ginoo, ang pinakapobre, aron mapakaon si Elijah, nga propeta sa Ginoo. Hello? Hello? Unexpected nga pamaagi sa pag-provide sa Ginoo. O isa mga igsoon, last, sa kung gingon ganina, kung imong tanawon di aspabaw, kinsa may nag-expect nga dalaan ka buntag gabi o pan o karne sa usa ka langgam, dili lang langgam nga burag buutan. Kuan pa? Uwak nga dako, raven. Mo na gamiton sa Ginoo pagpakaon kang Elijah, kinsa nag-expect ana? Expected ba na or unexpected? Expected na na pastor kada buntag mga iko dalan ubab sa baboy danhi ug pamahaw paniudto kinsa gidalag baboy sa baboy danhi or mga animals, any animals danhi ug pagkaon morning and evening. No, unexpected nga isa ka animal, wa ko na manika sa English to, one animal aron dili kay mo manikas. Isa ka hayop, pumurag pamanikas ka po. Gamiton sa Ginoo aron pag-provide sa isa ka gisugo sa Ginoo alang sa iyang kabubuton. Duha ka tawo. Hallelujah. Unexpected. Busa, listen, we should never limit God to our expectations. Nga naman, ayaw limitahi ang Ginoo sa pamaagi nga imong gi-expect. Aron mo-providean ka og imong pamilya. Ayaw limitahi ang Ginoo. Usa man say atong buhaton kumuwad-an na ta. Ayaw ditsutik sa mama, papa, mga parente. That's something expected. Dili ka pamuhat ang ginuana. Hello? Ampo. Lord. Mamuhat ka mo, provide ka sa unexpected nga pamaagi. Lord. Kaya usahay mo kung expected na nato, na kinahanglan ampo. No. So di nato makitaan ang pagpamuhat sa Ginoo. Tinoo dili.
Obe ko nangasaba ha. Okay ra na. Katong mga nilabay adlaw dito din taw mama papa or mga printi okay ra na. Kau pumanto ang pulong nga painomdom karon pa man. Hello. Hello. Hallelujah. We should never limit God to our expectations. Ayaw limitahin ang Ginoo sa iyang mga pamaagi nga unexpected sa pag-provide diha kanimo. Why? Nga naman? Because God may provide through pamaagi sa unsa unexpected nga mga tao, dili pamilya, unexpected nga mga circumstances, unexpected nga mga opportunities, posible na gamiton sa Ginoo aron providean ta. Hello. Abi ninyo katong duha ka tuig nang nilabay, grabe. Grabe ang struggle last year ba to or last year ba to? Pirmi di ay. Sabi ay, busa na ay daghan opportunity nga masinatian nato ang unexpected nga pamaagi sa Ginoo kay pirmi man di ay. Salamat sa Ginoo atong papakan ang Ginoo kay di lang ako guro nagrelate kirang tanan. Hallelujah. Pero akong i-consider nga grabe jud kaayo is katong last 2 years. Pero amazing jud kay Ginoo. So wa jud gidahom nga pamaagi. Kung sa inyong nakit-an diha karon, wa na 2 years ago. Puno sa utang, grabe. Ang luha ug ang sipon magsapon tungod sa pagka-problema. Unsaon na ni Lord na imo anha na isig panawag duha ka cellphone upat ka number. Ya mo yun bitaw nga hamang ko makautang ani nga wa na may mosalig nako tanan mga kuan guro nang mautangan. Nautangan na unya di nakakautang kay nautangan na mo anya wa pa ninyo mo bayri. Pero grabe ang Ginoo mga igsoon. Di jud nato malimitahan ang Ginoo sa iyang mga pamaagi. Amazing kay ang Ginoo. Nalay ni kalit og tawag nako. Sabi na ko wa na mo salig nako, naaman di ay. Naapa man di ay. O gigamit sila for sure, I know 100% gigamit sila sa Ginoo. Di pa jud sa gamay nga kantidad. Dako pa jud kaayo. Busa mga igsoon, ayaw limitahi ang Ginoo sa iyang mga pamaagi. Kay kung di ta dito mag-ampo sa Ginoo, gusto ta nga mahurot ta ng pamaagi nato, maglabad pa kay atong huna-huna ug ulo ay hata muluhod ug mag-ampo sa iyang pamaagi. Ay na lang. Kaya ang imong sipon ug ang imong laway ug ang imong luha mag-abot na sila tungod sa kasakit sa imong ulo, magtambling-tambling ka. Sa atong angay buhaton mga igsoon, sa panahon nga naatas kawadon, Lord, unsay imong unexpected nga pamaagi. Di nato hudton ang atong gipang-expect nga pamaagi. Usa ta maka-learn nga muluhod diha sa Ginoo. Hello? Ako ra ba nakarelate ani? Ako ra jud ay gamay amen. Hallelujah. When God guides, He always knows how He will provide. Kung ang Ginoo gani moingon nga kani ang buhata, danhi adto, dito adto, nasayod na siyang daan mga igsoon sa pamaagi. Kung unsaon kanya pagtabang. Before kanya giingnan nga kani buhata. Tumana ko anak. Tumana ko anak. Kani nga pamaagi anak. Kay nasayod ko giandam na nako ang pamaagi. Best nga pamaagi para nimo anak. Amen. Hello. Kinsay mga anak sa Ginoo dinhi? Amen. Kinsay palangga sa Ginoo dinhi? Amen. Nganong palangga man mo? Ambot ka sa Ginoo lagi.
Munay misteryo nganong gipangga ta nga mga ingani ta. Pero salamat sa Ginoo kay iyatang gipangga ug iyatang ginaatiman. Amen. Ato sang pakpakan ng Ginoo mga igsoon. Sometimes we become discouraged because we are looking for God's provision in only one place. God may be opening another door that we have not considered. No? Usahay ma-discourage ta, maluyahan din ta. Magproblema na din ta, mag-uul na din ta, di na din makatunga or wala na din naong ikatubang sa mga brothers and sisters. Inig magkita o inig Domingo di nakatunga. Kaya nga naman, isa raman ka pamaagi mga igsoon ang atong gisalikan. Amen. Hello, ang atong pamaagi. Grabe, maramag bugat kaya akong pulong na wala ba ako nangasaba ha? Kitang tanan lagi ani makarelate ha? Hello? Amen ba? Amen. No? Let's learn to trust God. Kaya unexpected man ang iyahang mga pamaagi dyan. Unexpected dyan mga igsoon. Saligan nato siya. Mahurot dyan na ang atong mga pamaagi. Mahurot dyan na siya. O kung gamiton pa dyan nato atong mga pamaagi lagi, mas masakitan pa ta. Mas maglabad pa atong ulo. So why not? Let's ask the Lord's way. Una pa lang, Lord, unsa ang imong pamaagi? Ikaduha, mo niya akong ikaduha nga naobserbahan ug napamlandungan ani nga story. Faith obeys God even when resources are scarce. Ang tinuod nga pagtuo mga igsuon, motuman sa Ginoo bisan pa man naakas kawadon. Hello. Atong basahon sa verses 12, 10 to 12. Ingon gani, busa siya mitindog si Elijah. Ug miadto sa Zarephath, ug sa pag-abot niya sa ganghaan sa gate sa syudad, dihay usa ka byuda, unexpected nga pamaagi. Byuda, diha usa ka byuda nga nangahoy, ug gitawag niya siya og giingnan. Dadi ako og diutay nga tubig sa usa ka sudlanan aron akong imnon. Samtang nagpadulong siya aron sa pagdala niini, gitawag niya siya og miingon, dadi ako og usa ka buok pan diha sa imong kamot. Ug siya miingon, ingon nga ang Ginoo nga imong Dios, witness imong Ginoo na sayod siya. Buhi imong Ginoo, witness siya. Wala ako'y naluto. Hello? Walay sobra among pamahaw, walay sobra among paniudto. Ug wala ko'y gi-prepare para sa among paniudto, para sa among pamahaw ugma. Hello? Usa na lang kakumkum ngagharina ang anaa sa tadyaw. Tadyaw og diyutang lana nga anaa sa tibod-tibod. Wala siya food nga gi-prepare. Tanawa ang kahimtang sa isa ka byuda nga gigamit sa Ginoo. Nangahoy ako aron muuli ug lutuon kini alang kanako ug sa akong anak nga lalaki aron kan-on namo kini ug mamatay. Wala hilo ang panha. Kay pagkaon nila namatay, ang buot pasabot lang niya last na jud to. Isa na lang ka kumkum nga harina ug gamay na lang nga lana iyang gamiton sa paghimupan, last nga meal ug maghulat na dayon sila nga mamatay kawa na may ilang lutuon, wa na may ilang kanon. Kaya ngano lagi? Ato nga panahon, unsay gihimo ni propeta Elijah, ipaundang ang ulan. So, walay ulan, uga kay yuta. Kung uga kay yuta, makarelate mo kung mag-uuma mo, luoy kay mo. Kay di manubo, di mamunga ang inyong mga ani. No? Ang inyong mga tanong. So, mauni mga igsuon ng kahimtang
sa isa ka babae. Kita na to iyang sitwasyon. Alisod. Kinsay nakapamalandong nga lisod ra kay sa sitwasyon sa babae. Uy, isa na lang ka kumkum ang iyang harina. O gamay na lang nga uwil, o isa na lang kakananan, o maghulat na lang sila nga mamatay. Isa na lang kalumagan, gamay na lang pa enough na pa sa iya o sa iyang anak. Pero mo'y gamiton sa Ginoo aron mo pakaon sa lahi nga gisugo sa Ginoo. Hello, ngani ang kahimtang sa babae mga igsoon. Naghulat na lang sila nga mamatay. Pobre siya, for sure, palabo na iyang anak, gutom siya, wala siya paglaom, kay maghulat na sila nga mamatay. Pagkahuman ato nga meal, uglas na niya, mapagkaon, nga resources, nga iyang magamit mga igsoon. Apan nakahimo, gihapon siya pagtuman sa Ginoo. Nga pagkanon ang isa, kagisugo usab sa Ginoo. Hallelujah. Bisag taliwala sa iyang kawadon, sa iyang kakulangon mga igsoon, nakahigayon gihapon siya og tabang. Isa kong giingon ganina, ako nang nasinatian usab, dili man ta daghan og dili man jud ingon nga daghan kitag mga kwarta danhi. Pero ako gyapon ng personal nga na-experience tungod sa pagkamatinud-anon sa Ginoo nga maskin katong pobre kaayo nga tawo gigamit sa Ginoo, gidal-an kag bisag unsa, pakuman or bisan unsa aron pakanon ka sa panahon nga wa kay kanon. Busa dili mahimong babag. Hello, ang imong kawadon nga mosupak kas Ginoo. Kung naasay gisugo kanimo mga igsoon, dili mahimong babag ang atong kawadon nga dili muhatag ngadto sa lain nga nanginahanglan. Tinuod. Ngano man nga nahimo to niya mga igsoon. Ano yang nahimo to? Awa naman ta, last na naman ta niya mga igsoon. Kay ang iyang gituuhan, ang pulong sa Ginoo nga giingon ni Elijah. Ang gisaad sa Ginoo diha kaniya. Magamit ba gihapon tas Ginoo taliwala sa atong mga kawadon. Or mahimong babag ang atong mga kawadon sa pagsunod sa kapuputan sa Ginoo. I know daghan makarelate ani. O daghan mo panalanginan sa mga kinabuhi nga, "Go yes Lord! Pas kinuha mi bugas unya, Lord, di ko mangitag bugas para nako, ikaw mag-provide ka nako, Lord. Mutuman ko sa imong gisugo nako, Lord." Salamat sa Ginoo, daghan kung mga kinabuhi nga nakit-an ani nga simbahan atong pakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Broken? Si Z? Dili mahimong babag nga di ta mutuman sa Ginoo tungod kay naatay kawadon. Hello? Inay mong tapat, makahimo gyapon ta sa pag-alagad. Bisag naatas kakulangon. Makahimo gyapon ta og tuman sa Ginoo. Maskin last na lang ang atong pagkaon. Pangpanihapon na lang. Hello? Sahihot doon dyan nato atong mga pamaagi ba? Aron ma-providean ta na himong babag ang kawadon nato
nakasupak na hinuunta, ni-resist na hinuunta sa Ginoo. Katulo, faith obeys God even when resources are scarce. Ang tinuod nga pagtuo motuman sa Ginoo bisan pa man sa panahon sa kakulangon. Ikatulo mga igsoon nga akong napamalandungan, God's promises call for trusting obedience. Ang mga saad sa Ginoo nagtawag o nag-aghat kanato sa masaligon nga pagtuman. Nabitang nituman kas Ginoo kay nisalig ka sa iyang mga saad. Nag-aghat kanimo ang promise sa Ginoo nga mosalig ug motuman sa iyang sugo. Wala ka mga igsoon nituman tungod ka daghan pay imo, kundi nituman ka sa sugo sa Ginoo bisan og wala nay nabilin diha sa imo, because of God's promise nga nag-aghat kanimo. Anong dili man tayo makatuman sa sugo sa Ginoo usahay mga igsoon? Dili lang sa panahon sa kawadon gani, usahay sa panahon sa kaabundansya. Dili gihapon ta makatuman sa Ginoo. Sa verse 13 gipakita, sa giingon. Ug si Elias maingon kaniya, ayaw kahadlok. Lakaw og buhata ang ingon sa imong gisulti. Ngay magluto ka para sa imong pamilya. Apan buhati una ako og gamay nga torta. Ug dad-ang nganhi kanako. Ug pagkahuman paghimo og alang kanimo ug alang sa imong anak. Anong dili ta makatuman sa sugo sa Ginoo usahay mga igsoon? Tungod sa kahadlok. Kahadlok nga mahutdan. Kahadlok nga kung dili ka manigurado, sur-suron na ni. Wala na kayo magkaon. Hello. Kahadlok nga mahutdan. Ano maniguro? Maniguro. Maski klaro ang tingog sa Ginoo, maniguro ko. Kay basig way makaon akong anak. Basig way makaon ang akong iko, palayo ko kuha. Basig walay makaon akong pamilya. Maniguro ko ka ako. Even bisan ko ako ng sopakon ang Ginoo. Kaya nga naman, kay mahadlok ko mahutdan. Mahadlok ko mahutdan. Hello? Ano tukan ng tagkahadlok mga igsoon? Why? Because fear focuses on what we lack. Ang kahadlok mga igsoon, nagatutok manggod na, nagatanaw na sa unsay wa na to. Ano? Ang atong mga mata mga igsoon nakatutok sa unsay wa na to. Busa na hadlok ta. Ug wa ta katuman na hinuon sa Ginoo. Hello? Kaya nakita niya mga igsoon sa biyuda ang iyang kawadon. Busa giingnan siya ni Elijah, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Hello? Iyang nakitaan
Isa na lang kakumkum akong harina. Kamay na lang akong oil. Unsa na lang akong buhaton ugma. Mo na ang iyang gitutukan sa iyang mata. Busa, gibate siya kahadlok. Busa, kung kita mga igsoon, mubati og kahadlok, madita mapahinumduman, ato diyong maresist ang sugo sa Ginoo. Di dyan nato matuman. Ina mong tapat, ayaw tanaw sa imong kakulangan. Tumana ang Ginoo. Saligi siya. Sounds familiar mga igsoon? Hello? Is it familiar? Panang tinuod nga pagtuo mga igsoon, asa siya nagtutok. Faith focuses on God's promises. Ang tao nga adunay tinuod ug hugot nga pagtuo sa Ginoo, wala nagtanaw sa iyang kawado o kakulangon, kundi sa mga saad sa Ginoo. Amen. Lord, makahimo gyapon ko pag ministry. Basking wa amin. Kay wa ko nagtanaw sa bugas nga nabilin. Or sa wa na ko nakakitaan. Kundi ni nagtanaw ko sa imong saad. Busa makahimo gihapon ta sa pagtuman sa Ginoo. Amen ba? Pagpakan sa natong Ginoo. Sa gisaad sa Ginoo kaniya mga igsoon sa verse 14. Kay kini mao ang gipamulong sa Ginoo ang Dios sa Israel tinuod nga Ginoo. Unsa iyang gisaad? Ang tadyaw sa harina dili mahutdan ug ang tibod-tibod sa lana dili mahubsan hangtod sa adlaw nga ang Ginoo magpaulan ibabaw sa yuta. Pagkanindot nga saad. Busa ayaw kahadlok. Hindi mong tapad, ayaw kahadlok. That is the promise of the Lord mga igsoon. Sa mga tao na iyang gisugo. Hello? Sa iyang kabubuton. That is His promise. Nga kanasandok sa harina mga igsoon, naagya po niyang makumkum nga puno. Every sandok niya, naagya po'y puno na iyang makumkum sa iyang kamot. O kada sandok niya sa lana or sa oil mga igsoon, naagyapon sa'y makuha. Hallelujah. Nakapamlandong ba ang mga igsoon? Tanaway mong tapat, bukog panit ba na? Kung di na bukog panit mga igsoon, ebidence yan na. Gawa na mahutay pagkaon! Hello! Hi! Ay, wala yung pagkaon. Mural kinto, sisi. May mga nagtanaw ko dito sa sulanan sa mong bugas. Nga nagtanaw man ko dito sa ads. Ginoo mo sa tanaw mong lawas. Huwag ko nagtanaw sa ilang lawas, ha? Hallelujah! That is the promise of God. O again, sa kong gingon ganina mga igsoon, wa lang na nato nabasahan o nasabtan ato na mismong nasinatian. Musa tanawan mong asawa ba na? Imong pares diha tanawa. Kung nagtapat, ebidensya dyan na. Nagipagkaon mo sa Ginoo. Hallelujah. No? You will have enough sa matag adlaw. That is His promise. Kung padatuon kas Ginoo mga igsoon, grasya na niya. Pero dili na mo iyang promise ha?
Kay daghan nga matay nga mga matinud-anon nga Kristohanon nga wa nang dato. Pero gipakaon jud sila sa Ginoo. Amen. E kung moingon ko nga ang saad sa Ginoo padatuon ang tanan, bakako na Ginoo ang lolo, grabe tong pangalagad. Or ngano naman tayo pobre. Kaya wa man na nagsaad ang Ginoo ana. Grasya na na kung padatuon ka. Kay posible daghan kang mapakaon. Kung ikaw ang biyuda gipadato, kitagaan mo. Gisir man gani mo ang imong last na meal. How much mo kung daghan ka? Hello. Grasya na nas Ginoo. Kay mo lagi kung gisugo ka na kay maangkon. Ang grasya sa Ginoo nakaangkon ka bisag di ka amayan. Wa kay gibuhat. That's grace. Kung gipadato ka grasya ka na. Dili na saad sa Ginoo. Apan grasya ka na. Ang saad sa Ginoo, usahay man gud ma-discourage sa na ako'y di na ko magngalan. Basta angkol to siya. Ni dili ko magngalan. No? Agka luya na siya. Kay dugay na siya pagpangalagad. Pobre gihapon. Kani po pangitagod. Bisag asa pobre lang gihapon. Naluya na sa pagpangalagad. Sa nagmahay na sa Ginoo. Kay abi niya ang saad sa Ginoo palatuon siya. Wala. Dako impact mga igsoon. Hindi natin masabtan ang saad jud sa Ginoo. Pakanon niya tan-awa lagi. Tan-awa lagi na sila. Mo na saad ebidensya na nakadawat sila sa saad sa Ginoo. Gipakaon sila. You will have enough. You will have enough. Every day. Huh? Kung namin padatuon sa inyo danhi, pasabot ana, daghan mo mapakaon. Mo nang gigrasyahan giromos Ginoo. The Lord knows our heart man. No? We don't deserve those things. Nakasabot gyapon ko sa uban, gusto lagi madato ang uban, murag maduha ka oras lagi ni ron. Kaya murag duha ka kuan pa ko point. Thank you, Pastor Clyde, sa idea. Hallelujah. Abi ko ako rin taas magwali isa ka oras na unday duha. Katulo mga igsoon, God honors faithful obedience. Gina-honor sa Ginoo ang matinud-anon nga nagtuman. Mo nang gipakita sa verse 15. Busa siya milakaw ug gihimo niya ang giingon ni Elias ng katong biyuda maskin wa na siya gituman niya ang Ginoo. Ug ang biyuda ug siya, hallelujah. Ug ang tibuok panimalay nangaon sulod sa daghang mga adlaw. Bah, grabe dyan ang tamod kay ang utok ra. Wala ang ginadasig dito sa Ginoo everyday kay ang utok mga labo ng mga Pinoy puros kaon. Muna magpapaskog na ang kaon na. Walang kapoy lang na. No? Well, God is concerned sa atong panginahanglanon. I-sustain dyan ta sa Ginoo. Kaya mo maning pamaagi usap na makalahotay ta physically. The miracle came after obedience. Ang milagro ba mga igsoon nga to? Isa na lang to kasandok pero nakaon siya si Elijah ug iyang anak sa daghan pang mga adlaw. Milagro dili. Ano sa nahitabo? Pagkahuman nga ni-obey siya. Diha ta maka-experience sa milagros Ginoo mga igsoon. After we obey the Lord. Sometimes, nag-ampo tas Ginoo for provision mga igsoon. Usahay ka-ampo dito tag milagro. Sometimes, garesista sa instructions Ginoo.
Gusto tag milagro. Maskin gasupak tas Ginoo, Lord, provision, 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 milagro, milagro, milagro. Pero ang gisugo sa Ginoo, imong ginasupak. But remember, ani nga story og sa daghan pa, ang milagro mahitabo mga igsoon paghuman nga motuman ka sa sugo sa Ginoo. Hulat. Kung nituman ka ug wa pa, hulat. Moabot ang panahon na imo nang ma-witness mga igsoon ug makaingon ka, this is the miracle, pinakadako nga milagro nga akong na-experience sa akong kinabuhi. And lastly naman ay, abi ko moabot tag 2 hours, excited man ta si Z. God's faithfulness sustains His people. Hello! Ang pagkamatinud-anon sa Ginoo ang nagsustinar sa iyang mga katawhan. Mao ni mga igsoon ang pinakanindot nga mabutang sa atong hunang-huna. Tungod ra di ay tanan sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Amen. Hey, for example, nagsabot ta. Nga kani ang imong maangkon kung kani imong buhaton. Nagibuhat nimo. Na di man ko matinud-anon. Ay, wala kay naangkon gihapon. Pero dili. Batungod kay matinud-anon ang Ginoo, unsay ang gikaingon mahitabo gayud kanimo. So diha mo na pinakahinungdan sa tanan nganong tambok gyapon imong pares. Dako og part ang obedience. Pero ang pinakarason kay matinud-anon ang imong gialagaran. Matinud-anon sa iyang saad mga igsoon. Mo na ingon sa verse 16. Ang tadyaw sa harina wala mahuti. O mahumsan ang tibod-tibod sa lana. Sumala sa pulong sa Ginoo nga iyang gisulti pinaagi kang Elias. Hallelujah. Kung unsa giingon sa Ginoo, iya jud nang tumanon. Ingna imong tapat. Kung unsa giingon sa Ginoo, iya jud nang tumanon. Dili sama ni kuan ba? Dili. Mga batanon. Basig na ay nagsaad sa inyo ha, nga wa gituman. Ha? Mga batanon mo gud katulgo na ba? Nakasustain ang widow, nakasustain ang iyang anak mga igsoon, ug si Elijah nakasustain because God remained faithful to His promises. Hallelujah. Ang daghan kanato mga igsoon sama sa byuda. Sa gaytong kahimtang sa byuda, hastang pitusa. Hopeless. Wala na sayon sa metabo niya. Wala na tayo mahimo mga igsoon, kitang tanan, aron makaluwas sa atong mga sitwasyon. Or makagawas sa atong mga sitwasyon, maluwas sa atong sitwasyon. Ilabi na mga igsoon sa atong espirituhanon nga kahimtang. We are hopeless. Like the byuda, like the widow mga igsoon. Yet God, this is the greatest blessing mga igsoon nga nahimong tinuod tungod sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Sa atong espirituhanon nga kahimtang, we are hopeless. We cannot save ourselves. Yet God provided what we could never provide. O kana mga igsoon, pinakadako nga iyang gihatag aron masulbad ang atong espirituhanon nga kapobrehon kahimtang iyang gihatag si Kristo.
That's the greatest. Imagine kung iyang gihatag ka na mga igsuon, ang pinaka-precious. Unsa man yung pagkaon nato in taon? Yes. Amen. Unsa man yung taon ka ni? Gihatag ganin niya. Ang isa sa naghimo, kana ba kang ginahimo ra? Pamaagi kang Kristo mga igsoon, ikaw ug ako usab. Tungod sa gibuhat ni Kristo, ang grasya di ta mahutdan sa grasya sa Ginoo. Maskin pa man sa matag karnog unya, nasayod ko di nato ginatuyo. Wala nato ginahimo nga lisensya ang grasya sa Ginoo sa pagpakasala. Apan taliwala sa atong mga kakulangon, kasaypanan mga igsoon, di kaya itong tagakahutdan sa grasya sa Ginoo ug sa kaluoy sa Ginoo tungod sa gibuhat ni Kristo. Hallelujah. Ug mao na itong nasayran nga pinaka-importante sa tanan. O sa atong pinaka-importante sa tanan? Physical nga kahimtang o espirituhanon nga kahimtang? Pero gi-provide na sa Ginoo mga igsoon ang gikinahanglan sa atong espirituhanon nga kahimtang. God's faithfulness in the times of lack. Ang pagkamatinud-anon